Ika-105 kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ni Seok Bulwon na ngayon daw ay ipapaliwanag niya ang misyon. Ilang taon na daw ang nakalipas ng sinalakay ng Panginoon ng Salma ang kaharian ng Yugu na kilala ngayon bilang Okinawa. Isang maliit na bansa na matatagpuan sa timog na kapuluan. Matapos manalo sa labanan ay binihag ng Panginoon ng Salma ang prinsipe ng kaharian ng Yugu. Ang layunin daw nila ay iligtas ang prinsipe ng kaharian ng Yugu at ibalik siya sa mainland. Pagkatapos sabihin ni Seok Bulwon ang misyon, ay sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na ito daw ay isang lubhang mapanganib na gawain. Kaya't kahit na si Lady Soso ay maaari ring mapahamak. Na makikita ito sa kanyang likuran na mukhang may pag-aalala. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay bumalik na tayo sa kasalukuyan. Makikitang kukunin ng ating bida ang Divine Dragon Scale Armor at sinabi nito na sandali lang daw. Delikado ang misyon nila kaya bago sila bumaba ng barko ay isuot daw muna ni Lady Soso iyon. Pagkaharap ng ating bida para iabot ang Scale Armor ay si Lady Soso ay hawak ang kanyang espada. Kaya napatanong ang ating bida na bakit daw niya hinugot ang kanyang espada. Pagkatapos ay pareho silang natahimik at di nakagalaw. Namumulang nagtataka si Lady Soso at napatingin ito pa ibaba. Habang hawak ng ating bida ang Divine Dragon Scale Armor, ay biglang napagtanto ni Lady Soso ang lahat. Pagkatapos ay nahihiyang naiinis na sinabi nito na dapat daw ay ipinaliwanag niya muna ng maayos. Nagkaroon daw tuloy siya ng maling pagkaunawa. Makikitang inihagis na sa sahig ni Lady Soso ang espada. Na hindi makapaniwalang sinabi ng ating bida sa kanya na siya daw ang unang humawak ng kanyang kamay kanina. Ngunit namumulang naiinis siyang sinagot ni Lady Soso na iba daw iyon. Sinabi na lang ng ating bida na para malinaw daw ang lahat ay ipapahiram niya lang daw muna ito sa kanya. Kaya mas mabuting ibalik din daw niya ito. Dumako naman tayo sa Salma. Habang tinitingnan ni Seok Bulwon ang papalayong barko, ay sinabi nito na ang Black Dragon Ship ay maglalayag ng malayo sa dagat at babalik sa itinakdang araw. Hanggang sa itinakdang araw daw ay kailangan nilang magpanggap bilang mga tao ng Wa upang maiwasan nila na sila ay pagdudahan. Dahil papasukin daw nila ang kaharian ng Panginoon at ililigtas ang prinsipe. Sinabi pa ni Seok Bulwon upang hindi daw sila mahalata ay umiwas silang makipag-usap sa mga taga roon. O kumilos man ng padalos-dalos. Nang sa may unahan ni Mimoto ay mayroong may bitbit din na espada at ito'y nakahawak dito. Pagkatapos ay sumulpot ang tatlong lalaki sa harapan ni Mimoto. Samantalang naglalakad si Mimoto ay humarang ang isang lalaki na may takip sa kanang mata. Upang maiwasan ni Mimoto ang lalaki ay nag-iba siya ng direksyon ng paglakad ngunit sinundan siya nito. Lumipat muli ng direksyon si Mimoto ng kanyang paglakad subalit sinasadyang harangan siya muli ng lalaki. Nang biglang sumigaw ito at sinabing buwisit. Naiinis na tumingin dito si Mimoto. Samantalang napabuntong hininga na napahawak na lang sa kanyang ulo ang ating bida at sinabi sa kanyang sarili na alam na daw niya na magyayari iyon. Hinawakan ni Seok Bulwon si Mimoto at nag-usap ang dalawa sa pamamagitan ng mata at naunawaan ito ni Mimoto. Kahit na ang nagsimula ng lahat ay ang lalaking may takip sa isang mata ay nagpaubaya na lang si Mimoto at humingi ng paumanhin. Ngunit sa kabila ng ginawa ni Mimoto ay sinabi pa ng lalaki na ang yabang daw nito. Anya na halos makabangga na daw si Mimoto ng tao tapos ay tatangkain pa daw nitong tumakas. Sinabi pa nito na hindi daw niya alam kung saan sila galing na mga salbahe. Pero patatawarin niya daw siya kung dadaan siya sa pagitan ng mga binti ng matandang iyon. Tumingin ng masama si Mimoto. At hinawakan nito ang kanyang espada. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ito sa mga lalaki. Na inilabas naman ng mga ito ang kani-kanilang dalang mga sandata. Makikitang naiinis si Lady Soso sa nagyari. Samantalang hinugot na ni Battled Viper ang kanyang espada. At muli na naman napahawak sa kanyang ulo ang ating bida at nasabing grabe na daw ito buwisit anong katangahan daw iyon. Makikitang pinalilibutan na sila ng mga kalalakihan sa daanan. Na nasabi pa ng ating bida sa kanyang sarili na paano daw nauwi iyon sa ganoon. Na makikita ang mga paa ng kabayo at may sumigaw na tumabi daw sila. Isang lalaki naka-uniforme na naksakay sa kabayo at nagtanong na sino daw ang nangahas na bumunot ng espada sa teritoryo ng angkan ng Shimazu. Lumingon si Lady Soso sa ating bida at sinabi nito na mga samurai daw sila ng Shimazu. Habang tinatangkang bunutin ng ating bida ang kanyang espada ay sinabi pa ni Lady Soso na para daw silang armadong hukbo.
Kaya pag nalaman nilang galing sila sa mainland ay iisipin nilang espiya sila at papatayin. Makikitang may kinukuha ang isang lalaki sa kanyang damit. Pagkatapos ay iniabot nito ang pulang sobre. Tinignan ng lalaking nakasakay sa kabayo ang iniabot nito. Samantalang napalingon si Seok Bulwon sa ating bida ay sinabi nito gamit ang transmission technique na mukhang tinitingnan nila kung sino daw sila. Meron daw ba silang kahit anong pwede nilang ipakita para patunayan ang kanilang mga sarili? Sinabi ni Seok Bulwon na may dala daw siyang isang bagay mula sa mainland. Naiinis na tinanong ng ating bida na ano nang gagawin daw nila. Kung hindi nila mapapatunayan kung sino sila. Oras na lang daw ang bibilangin bago sila mahuli. Sinabi ni Seok Bulwon sa kanya na kumalma lang daw. Nag-iisip daw siya ng paraan ngayon. Dapat daw ay maingat sila sa kanilang dalaw. Naiinis na sinabi ng ating bida na ito na daw ba ang sinasabing apat na magagaling na escort na ni hindi daw handa. Nang may mapansin ang ating bida sa isa sa mga lalaki. Pagkatapos ay naglabas ito ng asul na liwanag sa kanyang mga mata. Na ito ang telekinesis na nakuha niya mula sa Bamboo Book ng Tao Te Ching. Ginamit niya ito upang kunin ang nakatagong patalim sa loob ng damit ng isa sa mga lalaking pumalibot sa kanila. At pinalipad ito patungo sa lalaking nakasakay sa kabayo na di na nakaiwas sa paparating na patalim. Nagulat na lang ito nang biglang sumulpot ang ating bida sa kanyang harapan at hinarang ang sarili nito dahilan ng pagtama ng patalim sa kanyang balikat. Makikitang nagtataka ang lalaking nakauniporme sa nangyari samantalang nakadapa na ang ating bida na may tama sa kanyang balikat. Nagulat si Battled Viper at natulala naman si Lady Soso sa likod nito. Makikita ang ating bida na tumingin ng kakaiba at mumisi habang hawak nito ang dumudugong balikat. Nanlaki ang mga mata ni Lady Soso nang mapagtanto niya ang ibig ipahiwatig ng ating bida sa binabalak nito. Nabigla itong tumakbong may pag-aalala sa pagitan ng nagulat na si Mimoto at Seok Bulwon. Sumisinghot-singhot na napayakap si Lady Soso sa ating bida habang tinitingnan sila ng lalaki sa kabayo. Nagkatinginan naman sina Seok Bulwon at Mimoto. Pagkatapos ay malakas na sinabi nito na hindi daw nagsasalita ang mga lalaking iyon ngunit sila ay mga mandirigma. Na nagkataon lang na nagsama-sama daw sila habang naglalakbay at napunta sila roon. Kung may tanong daw sila direkta na lang daw niya siyang kausapin. Tahimik lang itong napatingin samantalang nakatalikod ang ating bida. Inutos ng lalaki sakay ng kabayo na dalhin daw si Mimoto at ang kanyang mga kasama sa kastilyo. Dagdag pa na sinabi nito na tawagin daw agad ang manggagamot para gamutin ang ating bida. Pagkatapos ay seryosong tumingin ito at iniutos ang tungkol sa iba. Na nanginginig na napatanong ang lalaking pinanggalingan ng patalim na bakit ganoon daw ang tingin nila sa kanya. Sinabi ng lalaking nasa kabayo na bahala na daw sila kung ano ang sa tingin nila ang nararapat gawin at umalis na ito. Dumako naman tayo sa Shimazu Clan Stronghold Churumaru Castle. Nakabenda na ang ating bida nang sinabi ni Seok Bulwon na gumagaling na daw siya sa panlilinlang. Samantalang sinagot siya ng ating bida na hindi rin naman daw siya pahuhuli. Nagpasalamat naman si Seok Bulwon dahil daw doon ay nagawa nilang makalusot sa kuta at manatiling hindi napapansin ng matagal. Na ngayon naman daw ang natitira na lang ay hanapin ang prinsipe at ibalik siya. Nasinang-ayunan naman ni Lady Soso. Makikita ang pagpasok mula sa bintana. Na ito pala si Battled Viper na tinatanong na kung ano daw ang nangyari. Nahanap na daw ba niya kung saan kinukulong ang prinsipe? Umiling-iling lang ito at halatang nabigo. At sinabing huwag na daw niyang banggitin dahil bukod sa mahigpit na seguridad ay sobrang komplikado rin daw ng estruktura ng kastilyo kaya ilang beses daw siyang naligaw. Dagdag pa nito na ang mga pader at ang malalim na kanal sa paligid ng kastilyo ay nagpapahirap daw sa kanya na kumilos ng palihim na pagdalaw. Sinabi pa nito na nakapagmasid din daw siya hanggang sa ikalawang pader ng kutang may 3 hanay. Pero hindi pa rin daw niya mapasok ang pinakaloob na bahagi ng kastilyo. Samantalang nag-iisip si Seok Bulwon ay sa likod nito sina Lady Soso na tinatanong si Battled Viper kung alak daw ba ang hawak nito. Na sumagot ito na alak daw mula sa bigas na nakita niya sa imbakan kaya kumuha daw siya ng kaunti. Habang nag-uusap ang dalawa sa kanyang likod ay sinabi ni Seok Bulwon na malaking abala daw ang mga sinabi ni Battled Viper tungkol sa kastilyo. Dahil inakala daw niyang mas magiging madali ang pagkalap ng impormasyon tungkol sa prinsipe pagkapasok nila ngunit. Sinabi ng ating bida na kahit makita nila ang prinsipe ng Yugu ay papayag daw ba itong sumama sa kanila ng kusa.
Makikitang may kinikuha si Seok Bulwon mula sa kanyang kasuotan at sinabi nito na binigyan daw siya ng tagapamahala ng guild ng isang palatandaan. Na kapag ipinakita daw niya ito sa prinsipe ay sasama daw ito sa kanila ng walang pag-aalinlangan. Namumula na ang mukha ni Battled Viper dahil sa sake na iniinom nito nang sinabi nito na maganda daw iyon pero wala rin daw mangyayari kung hindi nila alam kung nasaan ang prinsipe. Tahimik na pinagmamasdan ng ating bida ang hawak ni Seok Bulwon na plauta. At sinabi nito na kung gayon daw ang kailangan na lang nilang gawin ay kusa siyang palapitin sa kanila. Na pinatunog nila ang plauta at makikita ang isang pasilyo. At isa sa mga silid doon ay kinaroroonan ng isang batang lalaki. At dito na po nagtatapos ang ika-105 kabanata. Ika-106 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang liwanag mula sa bilog na buwan at sa ilalim nito ang Shimazu Clan Stronghold Churumaru Castle. Maririnig ang tunog ng dangyok sa isang silid kung nasaan ang grupo ng ating bida ay pinatutugtog ni Seok Bulwon ang dala nitong dangyok. Pagkatapos niyang ihinto ito ay napatingin siya dito. At sinabi nito na ngayon daw ang huling araw ng pangakong binitiwan niya kay Huang Haino. Nawawalan na ng pag-asang nasabi ni Lady Soso sa kanila na sa loob daw ng ilang gabing tumutugtog daw siya ng dangyok, ay sa halip na ang prinsipe ang dumating ay ang mga tagapaglingkod at mandirigma lamang daw ang pumupunta at humihiling na tumugtog daw siya para sa kanila. Nag-aalalang sinabi pa nito ano na ang gagawin nila ngayon? Napaisip si Seok Bulwon at sinabi nito na sa ganoong kaso daw ay wala na silang magagawa kundi ituloy ang orihinal nilang plano. Desidido nang sinabi nito na gagawin daw nilang bihag ang Panginoon ng Kastilyo at upang mapalabas ang prinsipe para iligtas. At doon daw nilang tatangkaing tumakas ng sabay. Nag-aalangang sinabi ng ating bida na masyado daw iyon delikado kaya may imumungkahi daw siyang isa pang paraan. Makikitang may naglalakad. Nagulat si Lady Soso sa mga yabag ng paa na kanilang narinig. Sumenyas naman si Seok Bulwon upang tumahimik sila. Bumukas ang pinto ng tinutuluyan nilang silid. At makikita ang parehas na mga paa na naglalakad kanina. Isang babaeng may maamong mukha ang nasa pinto ang nagtanong na kung hindi na daw ba tutugtog ng dangyok ngayon. Sumagot si Lady Soso na nagpasya daw muna siyang huwag tumugtog ngayon dahil sa pagod. At isang bata ang nahihiyang nakatago sa likod ng babae. At sumilip ito mula sa likod at nagtanong na talaga daw bang hindi na siya pwedeng tumugtog. Nagulat ang ating bida pagkakita dito at sabay-sabay na nasabi ng tatlo sa kanilang mga sarili na nandito na daw siya. Lumapit si Seok Bulwon upang ipakita sa bata ang dangyok. At tinanong ito na sa pagkakataong iyon daw ba ay siya si Jeonseong Daimyong. Pagkahawak ng bata sa dangyok ay nagpakilala ito na siya si Shogo. Si Shogo ang prinsipe ng kahariang Yugu. Lumuha ito at tinanong na paano daw niya nalaman ang tungkol sa dangyok na iyon. Nag-aalalang tinanong ng babae kung sino daw sila. Nagpakilala si Seok Bulwon na sila ang mga escort galing sa kontinente. Napahawak sa kanyang bibig ang babae nang sinabi ni Seok Bulwon na ang orihinal na may-ari ng dangyok na yon daw ang kumuha sa kanila. At inatasan silang iligtas ang batang prinsipe ng Yugu na nabihag ng salma at dalhin siya sa kontinente. Habang nangigilid ang luha ni Shogo, hawak ang dangyok sa sinabi ni Seok Bulwon. Nagulat ang babae nang may marinig itong ingay mula sa pasilyo. At makikita ang mga nagmamadaling mga bantay. Nag-aalalang sinabi ng babae na napansin na ng mga tagapagsilbi ng angkan ng Shimazu na nawawala ang prinsipe. Malungkot na sinabi ng babae na kailangan na nilang bumalik. Iniangat ni Seok Bulwon ang kanyang kamay at sinabing pakiusap, sandali lang daw. Kinausap ni Seok Bulwon ang prinsipe at sinabing may barkong patungong kontinente na alis ngayong gabi. Ito na lang daw ang natatanging pagkakataon nila. Sasama daw ba siya sa kanila? Namumulang tumugon lang ito ng pagtango. Yumuko si Seok Bulwon at nagpasalamat sa paggawa nito ng isang napakahirap na desisyon. Lumingon ito sa ating bida at sinabing nasa kanila na ang prinsipe. Ngayon daw, ayon sa plano, gagawa sila ng gulo at sa gitna ng kabuluhan. Na hindi na natapos ang sinasabi ni Seok Bulwon nang magsalita ang babae at sinabing alam daw niya kung saan nila itinatago ang Greek fire. Nakita daw niyang nagtago sila ng malaking dami nito sa Jungseong na ang sabi ng mga ito ay para daw ito sa digmaan. Napasuntok sa kanyang kamao ang ating bida at sinabing magaling. Na mas mapapalawak pa daw nila ang kabuluhan kaysa sa inaasahang plano.
Itinuro ni Battled Viper ang kanyang sarili. Nang sinabi na ni Seok Bulwon ang plano, na ang una daw ay si Horidoksa ang kukuha ng mga sisidlan mula sa dambana. Dahil sa sinabi ni Horidoksa na marami doon, hindi daw ba? Sumagot ito na siguradong may mahigit 100 daw iyon. Habang abala si Horidoksa ay palihim silang papasok sa imbakan kung saan nakaimbak ang Greek Fire. Ililipat nila ang Greek Fire sa mga sisidlan. Na kapag inihagis nila sa kanila ang mga ito mula sa matataas na lugar gamit ang panloob na enerhiya, maaari silang magpasiklab ng apoy sa alinmang bahagi ng kastilyo. Mas ligtas at mas epektibo ito kaysa sa pagsalakay mismo sa punong kastilyo para dukutin ang Panginoon. Sa ganoong paraan daw ay mababawasan ng malaki ang mga hahabol sa kanila. Kung ganoon ay ilabas na daw nila agad ang prinsipe roon. Samantalang tumatakas na ang ating bida kasama ang prinsipe at ang tagapagbantay nito. Makikita ang dalampasigan. Nang magtipon-tipon na ang grupo nila ay napalingon si Battled Viper sa mga paparating na mga Shimazu samurai. Habang hawak ni Battled Viper ang kanyang espada ay nasabi nito na buwisit. Samantalang nasabi na lang ng ating bida na naloko na dahil sa huli ay nahabol pa din nila sila. Habang tinitingnan sila ng pinuno ng mga Shimazu samurai, ay nagtanong ito sa pamamagitan ng kanilang wika na sino daw ba sila. Sinabi ni Lady Soso na tinanong daw sila nito na kung sino sila. Na sumagot si Seok Bulwon na hindi na daw niya kailangang malaman. Nang marinig nito ang sagot ni Seok Bulwon ay napatanong ito na wika daw ito mula sa kontinente. Pagkatapos nitong mapagtanto ang kanilang wika ay sumugod ito at iniutos na hulihin silang lahat at ihulog isa-isa sa mga hukay ng asupre. Habang hinuhugot ni Seok Bulwon ang kanyang espada ay sinabi nito kay Lady Soso na manatili lang daw ito sa kanyang likuran. Pagkatapos ay nagliwanag ang mata nito. At sinugod niya ang mga Shimazu samurai na makikita ang dilaw na enerhiya mula sa kanyang espada. Na ang bawat madaanan nito ay siguradong mamamatay. Na napatanong ang ating bida na yon daw ba ang tinatawag na illusory sword. Na hindi ito makapaniwala sa kanyang mga nasasaksihan na nasabi niya sa kanyang sarili na ibang-iba daw iyon sa illusory sword na ginagamit ng mga Black Sabers ng Hyuksupyugok. Nang mapatingin si Seok Bulwon sa kanya ay sinabi nito na ngayon na daw. Na mabilis na tumakbo ang ating bida. Pagkatapos ay tumapak ito kay Seok Bulwon at tumalon pa itaas sa harap ng bilog na buwan. Habang sumisigaw itong pababa mula sa itaas. Nakahanda namang nakaabang ang pinuno ng mga samurai na hinugot na ang kanyang espada. Makikita ang impact na dulot ng salpukan ng kanilang mga sandata habang nasalag ng pinuno ng samurai ang pagsugod ng ating bida. Sa lakas ng salpukan ay naputol ang talim ng isa sa mga espada. Upang mapigilan ang kanyang mga paa ay pinadausdos ng ating bida ito sa lupa mula sa mataas na pagkakatalon. At naiinis itong napatingin sa naputol na patalim ng kanyang espada at nasabing buwisit hindi daw iyon kinaya ng kanyang sandata. Habang abala sa kanyang nabali na espada ay mabilis siyang sinugod ng pag-atake ng pinuno ng mga samurai. Na mabilis din itong naiwasan ng ating bida. Sa galit nito ay napasigaw siya habang binubuo sa kanyang kamay ang isang enerhiya. Pagkatapos ay kinuyom niya ng mahigpit ang sungay nito na suot sa kanyang ulo. Mula sa kabayo ay nilaglag ito ng ating bida at nahulog ang pinuno ng mga samurai na mariing hinawakan niya ito sa kanyang ulo habang ninungod-ngod sa lupa. Dahil sa nabali na ang talim ng espada ng ating bida ay pinagsusuntok na lang niya ang mukha nito. Nang mawalan na ito ng malay ay hinapak niya ang kasuotan nito. Habang ginawa naman niya itong bihag gamit ang espada nito ay sumigaw ang ating bida. Upang mapukaw ang kanilang mga atensyon at tinawag na mga walang hiya ang mga tauhan ng Shimazu samurai. Dahil sa pagsigaw na ginawa nito ay napatigil ang lahat pati na din si Seok Bulwon at Battled Viper. Nag-aalala naman na patingin si Lady Soso dito samantalang may takot sa mukha ang prinsipe na nakahawak sa kanyang tagabantay. Habang bihag ng ating bida ang pinuno ng mga samurai ay pinaalis niya ang mga ito sa kanyang daraanan. At dito na po nagtatapos ang ika-106 na kabanata.